Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang kasalukuyang nararanasan ng buong crypto market na pagbagsak sa kanilang presyo. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, nandito po tayo kay CoinMarketCap. At ayan, mapapansin po natin na yan yung ating check po natin dito ay yung last 24 hours ay red na red po lahat. Maging yung 7 days ay red na red yung kanilang pinapakitang performance. Ayan, maliban lamang dito sa last 1 hour ago na may nakaka-recover na po sila ng yan, may nakikita po na po tayong recovery sa kanila pero hindi natin alam. Baka sa bandang huli ay magiging kulay red na rin po yan. Pero yan, sa kabuuan ay red na red po yung market natin dito. Yan. At mapapansin natin dito na itong si Bitcoin, ayan, 5.80%. Yan, nasa 5%. Itong si Ethereum ay 6%. Yung tanging green lang na nakikita natin dito ay itong si Tether o yung mga stable coin. Yan, si BNB ay 6.3%. Yan, mas malaki kay Solana. 9% yung kanyang binagsak. Yung kanyang 7-day performance ay 22%. Yan, laki ng binagsak ni Solana. Ayan, stable coin na rin itong si USDC. Kaya hindi po gaanong naapektuhan yan. Yan, kay XRP ay ang laki po, 12.08%. Yan, 19% na rin. Malaki na rin yung binagsak nitong si XRP. Ganun din po itong si Dogecoin, laki na rin. At saka si Toncoin ay at least nitong nakalipas na 20 hours ago ay 10.91% pero gain pa rin naman po siya sa last 7 days niya. Yan, si Cardano ang laki, 10.25%. Last 24 hours at saka last 7 days ay 22.46% ang laki. Maging si Avalanche ay ganun din po itong si Shiba Inu, malaki na rin yung kanyang binagsak. Ayan, okay lamang po itong si Tron. Ayan, kay Polkadot, ayan, malaki na rin. Ayan, si Bitcoin Cash, ayan, laki, 30%. Ayan, check na natin yung iba pang mga malalaki. Ito po yung mga top 100. Ayan, si Aptos, malaki na rin. Ganun din si Ethereum Classic. Ayan, si Filecoin. Kaya yan, laki po talaga ng mga binagsak ng mga cryptocurrencies ngayon. Check nga natin yung sa mga meme coins. Pagdating naman po sa meme coins ay ayan po si Dogecoin. Ayan si Shiba Inu. Ayan si Dogwifhunt. Ayan, laki ng kanyang binagsak nitong nakalipas na 7 araw. Ayan, laki na rin kay Pepe. Ayan, 11% at saka 25%. Lucky Ino ay 12% at saka 31%. Bong 10% at saka 32%. Yan, si Book of Meme laki, umabot ng 40% yung kanyang 7 days. Yan, itong si PUP or POPs, yan, Ordinals ay okay naman po kasi yung kanyang last 7 days ay 111.66% naman po yung kanyang gain. Kaya ayan, check po natin yung may pinakamalaking talo rito. Yan, yung may pinakamalaking gain ay itong si ERC20. Yan, pagdating po yan sa mga meme coin. At saka si Slurf. Yan, saka si Slurf. Yan, maganda po yung kanilang pinakitang performance nitong nakalipas na 24 oras. Yan, yung pinakamalaking talo naman po itong si Duko Duko. At saka si Super Trump. Ayan. Tsaka itong si Pepe 2.0. Yan, meme. Yan po yung mga malalaki yung kanilang talo. Yan, balikan po natin yung top. Yan, check na natin yung worst performer. Yung best performer pa muna ay itong si Celestia. Yan, sapagkat nitong nakalipas na
24 oras ay umangat din po siya kaagad ng 12.46%. Ayan, naka-recover na kaagad itong si Celestia. Si Ondo ay bahagya lamang po. Pero ayan, yung iba ay wala pa rin. Ayan, kakaiba talaga itong si Celestia. Ayan, yung may pinakamalaking talo naman po ay itong si Ordinals. At saka si EOS. Ayan, at saka si Neo. At si Decentraland. Ayan, pero halos magkakalapit naman po yung yung kanilang mga losses dito. Kaya yan po yung performance ng pinapakitang performance ng market ngayon. Ayan, kaya sinasabi po nila na nagdudugo ang crypto market. Yung Fear and Greed Index po natin ay 61, yung greed. Ayan, check na natin yung trending. Yung trending po natin ngayon ay ayan, si Bitcoin. Ayan, siya po yung nagtitrend ngayon. Si Bitcoin, si Hash AI, ayan, tsaka si Cats in Dog's World. Pero red na red pa rin. Ayan, red na red pa rin lahat ang buong crypto market. At ayan, nag-umpisa po ang pagbagsak ng buong crypto market. Dulot daw po ng yan yung nag-uumpisang global tension. Yan sa pagitan po ng dalawang malalaking bansa na bansang Israel at saka Iran. Kaya yan po yung parang nagdulot sa pagbagsak ng buong crypto market sa ngayon. Ngayon, ang masasabi ko naman po rito ay syempre, ang tanging lamang po nating magagawa rito ay buy lamang po tayo ng buy. Mag-accumulate lamang po tayo. Kasi yung simpleng strategy lang naman po rito ay kung pag nagkukulay red yung mga presyo, yan, or yung mga performance ng mga crypto market, yan, kung pag kulay red ay dyan lamang po tayo bumibili. Yan, bili lamang tayo ng bili kapag kulay red. Yan, buying opportunity po ngayon. Kasi yan, mukhang binibigyan po tayo ng magandang buying opportunity ngayon ang crypto market para makabili sa mababang presyo. Kasi alam naman po natin na yan, 6 na araw na lamang ang nalalabi ay nandyan na or magaganap na ang Bitcoin halving event na inaasahan po natin na siya po yung babaliktad sa trend direction na nararanasan ng crypto market sa ngayon. Kaya ayan, kung nakakaranas ito ng pagbagsak ay sa pamamagitan po ng Bitcoin halving ay ito ang siyang magpapaangat sa presyo ng mga ito. Kaya ayan, red na red. Ayan, kapag red ay dyan lamang po ako bumibili. Kapag kulay green ay ayan, take profit naman po yan. Dyan naman po ako nagti-take profit. Kaya ganyan lamang po kasimple. Para ayan, kung pag napapanood naman po ninyo yung aking technical analysis ay diyan ko naman po ipinapakita yung aking paraan kung paano talaga ako bumibili at kung paano ako nagti-take profit. Kaya ayan, ngayon at nakikita natin na kulay red. Ayan, ang mga lahat ng mga cryptocurrencies ngayon ay ang aking pananaw po rito ay nagre-representa po ito ng buying opportunity para sa ating lahat. Ayan, may iilan lamang po rito ang nagpapakita ng magandang performance katulad ni Celestia, pero iilan lamang po yan. Or nag-iisa. Ayan, sa tingin ko nag-iisa lamang po siya. Pero ayan, yan po ulit. Ang inaasahan po natin na nalalapit na Bitcoin halving event ay yan, ito po yung parang inaasahan ng lahat or karamihan na magpapabago dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng crypto market. Ayan, at magiging kulay green naman. Ayan, asahan po natin na magiging kulay green yan pagsapit po ng Bitcoin halving event. Kaya sa ngayon ay talagang tinutudo ko na yung pag-a-accumulate ko ngayon. Ayan, kasi ang yan, mag-shopping po tayo rito. Yan, parang nagsha-shopping lamang po tayo rito. Yan, yung may pinaka mababa yung kanyang ibinagsak, yung malaki yung kanyang loss ay syempre yan yung i-check natin. Yan,
Pwede nating i-check yan. Katulad ng ayan, yung ORDI. Ayan, itong si ORDI, si EOS. Ayan, lalaki po ng kanilang mga talo rito. O yung loss o yung kanilang ibinagsak. Ayan, si Core Wormhole. Ayan, si Uniswap ay bumagsak po yan dahil hinabol po siya ng USSEC. Kaya syempre, wag lamang po tayong umasa rito. Hindi ibig sabihin na kung pag malaki yung kanilang binagsak ay bibilhin na natin yan. Katulad ni Uniswap. Dapat ay mag-research na rin po tayo. Magsagawa na rin po tayo ng do your own research. Ayan, kasi itong si Uniswap ay talagang bumabagsak po talaga siya. Kasi hinabol po siya ng USSEC. Ayan, may violation na rin daw po siya. Kaya, ayan, malaki yung kanyang binagsak. Pero kung pag hindi po siguro nangyari yan, ay syempre hindi po ganito yung kanyang mararanasang pagbagsak. Kaya search na rin po natin. Yan, gaya ng sinabi ko kanina, na hindi ibig sabihin na kung malaki yung kanilang binagsak sa presyo ay goods to buy yan. Yan, mas maganda na i-research pa rin natin. Yan, kasi kapag mas malaki yung kanilang binagsak ay mas mataas naman yung kanilang posibleng ibigay na gain. Ayan, halos nandito na rin itong si Dogwifhat at saka si Bonk at saka si Torchain Ron. Ayan, si Torchain or si Ron. Kaya, ayan, yan lamang po ang aking maibabahagi sa aking sariling pananaw. Ayan, sa kasaluyang bumabagsak na yan or nagdudugo na kalagayan ng buong crypto market ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.